Filipino senior citizen, isa ka ba sa nahihirapan na mag-register dito sa NCSC database? Ito ang ituturo ko step by step, malali lamang, Tagalog version tayo mga ka-vlogs, kung paano kayo maka-register dito sa NCSC database. Babala lamang po mga senior citizen, medyo mahaba tong ating pagtuturo dahil step by step po yung ibibigay ko na instruction paano kayo mag-fill up ng mga informasyon nyo dyan sa NCSC database mga ka-vlogs. No? Kung hindi po kayo marunong ay inanyayahan ko po kayo na magpatulong po kayo sa inyong anak, apo, or sino man po sa inyong kakilala na makakatulong sa inyo para sundan itong ituturo ko sa inyo na step-by-step process. Kaya kung handa na kayo, tayo na at magsisimula. Sa ito, una nyong gagawin ay i-on nyo po yung wifi nyo. Kung wala naman kayong wifi, yung data nyo. Ha? Kailangan meron yan para makaproceed kayo. So, since naka-wifi ako, after nyan ay pupunta tayo sa may ating Google. So, click nyo lamang po yung Google. Okay? And then, i-search mo natin yung www.ncsc.gov.ph. Yan. So, ncsc.gov.ph. Then, i-click natin itong search. So, after that, ito na po yung portal ni NCSC, no? The National Commission of Senior Citizens. So, kung mapapansin nyo dito sa baba, no? Scroll natin pababa. Ito yung numero ng mga nakaregistered na sa NCSC database. So, as of now, meron na pong 5,731,598 yung nakarehistro sa NCSC database. So, marami-rami na rin, no? So, since magpa-register tayo, scroll natin pababa. Yan. Diba na nababasa kayo na register now and then verify here. So, since mag-register tayo, click natin itong register now. Ito mga ka-vlogs. So, pag click natin yan, ay dadalhin tayo dito sa online registration. Yan, basahin nyo na lamang po yan. Tapos, scroll lang ninyo pababa. Pwede nyo basahin ito mga ka-vlogs ha, para maintindihan nyo din po. Yan. So, scroll natin pababa. Kung nakikita nyo dito, merong small box. Click lamang natin yan. Kailangan naka-check yan bago tayo maka-click nitong proceed. So, click natin itong proceed. So, ito naman po yung susunod, no? Online Senior Citizen Data Form, new application. Ayan. Scroll down nyo lamang po. So, dito na kayo mag-start na mag-fill up. So, ito, step by step natin fill upan. Halimbawa, apelyido. Cruz. Ayan. Apelyido nyo, pangalan. Yan. Then, middle name. Yan. Kailangan lagyan nyo na yan, ha? Tapos, kung meron kayong extension, halimbawa, senior, junior, the first, the second, click nyo namin po itong small box. Yan. Then, click nyo po itong extension. Yan. Junior, senior, the first, the second, the third, the fourth, so on and so forth. So, halimbawa, senior, ayan. Then, address. So, ang pangalawa is address. Click nyo tong select region. Yan. And then, halimbawa, region 11. Tapos, province. Davao del Sur. Then, city. Then, halimbawa, Davao. And then, barangay. Halimbawa, ayan. Ngalan. Then, kung meron pong purok or street, subdivision, lagay nyo dito sa residence ito, house number, block, lot, ayan. Kung purok naman, pero pwede naman wala na, no? So, halimbawa lang dito sa subdivision is Deca Homes, ayan. Deca Homes, Takunan, block 1, lot 2. Yan. Dito sa Purok Sitio, pwede na yan wala, ha? Hindi na yan required. Then pangatlo,
Yung birthday niyo, halimbawa, yung buwan, August, ayan, ang petsa, then yung year. Okay? So, halimbawa, 1952 kayo. Yun. Then, birthplace. So, saan kayo pinanganak? And then, marital status. Single, married ba kayo? Or byuda. Halimbawa, widow. Ayan. Then, religion. Halimbawa, Catholic. Piliin nyo lang kung ano yung relihiyon nyo. Halimbawa lang naman itong ginagawa ko para masundan nyo. Halimbawa, Catholic. Ayan. Then, sex at birth. Male. Halimbawa, contact number. Ayan. Kung wala kayong contact number na sarili, pwede nyo gamitin yung contact number ng anak ninyo. Ha? Anak or apo. Sino man. Basta may contact number lang ha. And then, email address. Kung wala kayong email address, lagyan nyo lang ng NaN. Kung meron, ilagay nyo lang. FB Messenger, kung meron kayong Facebook, kung wala, NaN lang. Ha? Hindi naman lahat ng senior may Facebook. Then, ethnic origin, halimbawa, is Bisaya. Yan. Language spoken, ibig sabihin, ano yung kaya nyong salita, no? Yung lingwahe, halimbawa, Bisaya, no? Then, OSCA ID number, no? Ilagay nyo po yung ID number ng senior citizen ID niyo. So, dapat meron kayong OSCA ID talaga. Halimbawa lang naman is 2, 3, 4, 5, 6. Halimbawa lang yan, ha? Then, GSIS, SSS number. Kung wala, okay lang, no? Lagyan nyo lang ng NaN. TIN number. Lagyan nyo lang ng NaN kung wala kayong TIN number. Kung meron, ilagay nyo lang. Okay? PhilHealth number, lagay nyo NaN. Kung wala, ayan. Senior Citizen Association number, NaN. Lagyan nyo lang ng NaN. No? Kung wala naman, basta wag nyo lang hayaan na ano ha, na tawag nito, hindi nalagyan ng NaN. Dapat may NaN. Employment business, o NaN. Wala namang negosyo. Kasi kung maglalagay kayo ng negosyo dyan, hindi na kayo, baka hindi na kayo qualified. Current pension, ayan, NaN. Wala kayong, kung SSS pensioners kayo or GSIS pensioners, PVAW, lagay nyo lang ha. Kung wala naman NaN, wala namang problema kung SSS pensioners kayo or may iba kayong pension. Okay? Okay lang po yan. Then, capability to travel. Yan. Kung nakakalakad pa ba kayo, no? Kaya pa bang sumakay ng jeep? Mga ganun, no? Yes or no? Yes. Kung no naman, okay lang din, no? Kung bedridden po yung senior na i-register nyo. Then, dito, family composition, name of your spouse. Ayan. Last name, halimbawa, asawa ninyo, pangalan. Ayan. Then, middle name. Yan. Tapos, name extension, wala. Okay na yan, wala. Okay? Then, name of your father. So, kailangan, alam nyo pa ha, kung ano yung pangalan ng papa niyo. So, halimbawa, apelyido ng papa, pangalan ng papa, middle name, yan. Then, name extension, kung meron ng junior, senior, the first, the second, so on and so forth. So, pwede naman wala na dyan. Halimbawa dyan is, wala na lang dyan, no? Okay. Name of your mother. So, hindi lang father, no? Kasali ang mother. So, halimbawa is last name is, yan. Pangalan. Okay. Then, middle name. Sanchez. Ayan. Tapos, sunod naman is, name of your children. Ang ilalagay dito is first 5 mula sa eldest hanggang sa panglima. So, kasama na yung tawag nito, trabaho nila. So, halimbawa dito sa child, number 1, child name, halimbawa is, ano ba, okay, Arnold Cruz.
Junior. Yung trabaho, halimbawa, laborer. Ayan. Okay? Income. Optional lang naman, no? Ang income. Huwag nyo lang ilagay kung wala. Ayun nyo lang yan, okay? Yung edad na lang niya is halimbawa 42. I don't know. Yeah, 42 kasi eldest. Is working. So, halimbawa, yes. Pwede din, no? Ano na lang. Okay. Child number 2. Si, halimbawa, si Fi Cruz. Ayan. Trabaho. Sales lady. Ayan. Lagay nyo lang kung ano yung trabaho din. Income. Ah, halimbawa, lagyan nyo na lang ng 8,000. No? Kunwari, 8,000 lang ang buwan. Tapos, ang edad, 36. Yan. Is she working? Yes. Yan. Then, number 3 na anak. Pangatlo, si Eva. Eva Cruz. So, occupation. Halimbawa is, ano pa bang trabaho? Cashier. Yan. Income, lagay lang 10,000. 1,000. Wag nyo lang lagyan ng malaking sahod. Okay? Tip lang naman to. Edad, 32. Okay. Is she working? Yes. Ayan. Pang-apat, halimbawa, si Dante Cruz. Trabaho. Ayan. Halimbawa, nag-aaral pa. Student. Lagay nyo student. Walang income kasi student pa. Age, 25. Is she working? No. Then panglima si Jovan Cruz. Trabaho, estudyante pa rin. Student. Walang income kasi estudyante. Edad, 17. Is she working? No. Ay, no. Yan. Kasi estudyante pa. So, next is other dependents. If applicable, specify your dependents below. So, kung meron pa kayong mga nasa pamilya niyo na dependent sa inyo. Halimbawa, meron kayong pamangkin, meron kayong adopted, no? Mga nasa bahay niyo, i-declare niyo po. Ibig sabihin dito sa other dependents. Kung wala naman, wag niyo na lang pong lagyan. So, hindi na lang natin lagyan yan. Tapos dito, dependency profile. So, living condition, check all applicable. So, living alone, living with. So, automatic na yan siya kasi nag-fill up tayo doon kanina na mayroon tayong anak, mayroon merong asawa, di ba? Then, living with, i-check nyo lang itong mga tawag dito, mga small box. Ayan. Grandchildren, common law spouse, ayan. Spouse na lang. Ayan. Then children. Yun lang naman yun, di ba? Yung dineclare natin kanina, spouse and children. Kung may relatives kayo, check nyo lang. Kaya nga doon sa dependents, ayan, dito, sa dependents is, kung may i-declare kayo dyan, halimbawa, adopted nyo, mga relatives nyo, pinsan, click nyo tong relatives, okay? Next is living condition, no? No privacy, overcrowded in home, informal settler, no permanent house, high cost of rent. Ayan. So, ilagay na lang natin dito, informal settler. Yung mga hindi sa inyo na lupa. No? Yung bahay nyo, rights lang. Then, education, HR profile. So, highest educational attainment. So, halimbawa, elementary level lang. Okay? Elementary level. Kung ano yung natapos nyo. Halimbawa lang naman to ha. Hindi kailangan na sundin nyo to. Halimbawa lang to. Yung ginagawa ko. Para masundan nyo. Then specialization. No? Technical skills. No? Check all applicable. So, kung ano yung kaya nyong gawin. Diba? Halimbawa, marunong kayong magupit. Yan, barber. Kung mangingisda kayo, fishing. Kung marunong kayong mangingisda, mason. Yan, ha? I-ano nyo lang. Piliin nyo lang itong mga nakabaksa. I-check nyo kung ano yung kaya nyong gawin. O kung nagluluto ba kayo, yan, cooking. Carpenter, ayan. So, kayo na ang bahala.
Okay, kung wala naman din sa choices, pwede nyo dito sa other specify na blanco ilagay ha. Kung meron pa. Then shared skills, community service. Nakalagay dito type skills here separated by comma. So, halimbawa is ano kayo, skills. Ibig sabihin ng skills, kakayahan. So, halimbawa, marunong kayo mag-painting. Ayan, painting, drafting, no? Ayan. So, yun. Halimbawa lang naman yan, okay? The involvement in community activities. So, ano po yung partisipasyon nyo sa inyong komunidad? Halimbawa, dito sa mga naka-small box, no? Medical, research volunteer. So, halimbawa, dito na lang sa religious. Ayan. Then, kung wala naman, huwag nyo na lang i-click yung mga small box na yan, ha? Kung wala naman. Then, economic profile, source of income and assistance. So, kung ano po yung pinagkakitaan nyo. So, halimbawa, meron kayong pensyon, may salary ba kayo? May sahod? Ayan. Pensyon ng inyong asawa, no? Insurance, savings. So, halimbawa, dito sa fishing na lang na fishing. Kasi, na-click natin yung fishing kanina. So, mamili kayo dyan. Then, assets, real and immovable property. So, since wala naman tayong asset kasi nga, 'di ba? Informal settlers. Wag na lang 'yan. Then assets B, personal and movable properties. So, kung meron dito kanina is immovable, ibig sabihin assets 'yan na hindi na tatatransfer from one place to another. So, ito namang B na assets is movable. No? Halimbawa nito is meron kayong cellphone. So, cellphone. Mayroon automobile. Okay, dito pala sa mobile phones. Ayan. Meron ba kayong motor? Ayan, click nyo lang po yung mga yan. No? Laptops. So, wag na lang yan. Mobile phones na lang lagay natin. Then, monthly income. Dito. So, monthly income, meron yang 60,000 and above, 50,000 and above. So, syempre, dito tayo sa mababa. Halimbawa, dito na lang sa 5,000 to 10,000. Yan. Then, problems, needs commonly encountered. So, halimbawa, loss of income, skills, okay, lack of income tayo. Okay. Then, health profile, ano yung blood type nyo? Halimbawa, type O. Yan. Physical disability. Kung wala naman, ilagay nyo lang none. Kung halimbawa, blind kayo, lagay lang ang blind. Then, kung PWD, ayan, ilagay nyo lang PWD. Health problems, hypertension, arthritis. Kung ano yung mga karamdaman nyo, halimbawa, high blood kayo o hypertension. No, diabetes kayo, may arthritis, click nyo lang po yan. Ayun na bahala ha. Then dental concern, needs dental care. Ayan, kung kailangan ba ayusin yung ipin nyo, yung ipin nyo. Yan, needs dental care. Lagay lang natin, check na lang natin yung box. Visual concern, no? Needs eye care. Yan. So, kung malabo yung mata nyo, click nyo yung needs eye care. Audio hearing condition. Ayan, kung mahina yung pandinig nyo, sige, lagay natin. Since mga senior citizen, mahina na yung pandinig. Social, emotional. Yan, feeling neglect, rejection. So, social, emotional to, lagay na natin to. Feeling helpless. Yan. Area of difficulty, high cost of medicines, lack of medicines, lack of medical attention. So, click natin yan. Kasi problema to lahat ng mga seniors eh. Click natin yan lahat. Then, list of medicines for maintenance. So, halimbawa is losartan, sa hypertension natin. Losartan. Ano pa yung mga gamot. So, ilagay nyo lang dyan ha kung mayroon kayong mga gamot na iniinom. Do you have a schedule medical physical check-up? No. Kasi wala nang pera, diba? If yes, when it is done, wala na yan. Okay. OSCA ID and photo attachment. So, no image of, if you don't have an ID, then you can attach any valid ID you have in your position. Manghihingi siya dito ng i-upload natin yung
ID nyo, yung OSCA ID. So, hindi ko na mapuproceed kasi wala naman akong senior citizen ID mga ka-vlogs, no? Kasi nga, example lang tong ginagawa ko sa inyo para matulungan kayo. And then, pag after nyo ma-upload yung picture ng OSCA ID nyo, ay kailangan nyo din dito na mag-upload ng inyong picture. So, mag-selfie kayo. So, hindi na natin ito illustrate sa inyo kasi hindi naman ako senior, okay? And then, ito yung pinaka-importante, no? Mag-create kayo ng inyong pass K number or the PKN number mga ka-vlogs. Tapos, ang instruction dito is kailangan nating magkaroon ng 4 digits na PKN. So, pwede nyo gawin yung halimbawa, birthday nyo, halimbawa 2788 na, halimbawa birthday nyo is 27 tapos ang birth year nyo is 1952, so 2752. So, kailangan lang talaga 4 digits lang, ha? 4 digits. So, yan. Then, i-re-enter nyo lang dito, 2752. 2752. So, dapat tandaan nyo ito and ilista nyo para hindi nyo makalimutan or screenshot nyo mga ka-vlogs, ha? Kasi, pag mag-verify kayo, kailangan tong PKN kasi eh. So, kailangan, much better na ilista nyo na lang ha, para hindi nyo malimutan. And then, confirmation to allow the storage and use of my personal data. So, click nyo lang to lahat. Itong lahat na to, no? Kailangan to i-click. Hindi pwedeng walang naka-click dyan. Then, I have certified further that during, ayan, fill up nyo lang din. Assisted by. Kailangan tong assisted by. So, ilagay nyo lang yung pangalan ng anak nyo, ha? Pangalan ng anak nyo, kung sino man yung nag-assist sa inyo na nagtulong sa inyo na ma-register kayo dito sa database ni NCSC. Then, the relation to the registrant contact number, halimbawa is child. Then, contact number niya, slash nyo lang. Then, surname, blah, 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 anong number niya, ha? So, then, proceed to submit. Click nyo tong proceed to submit. After mag-proceed ng submit mga ka-vlogs ay magkakaroon yan siya ng congratulations. And then, tawag nito, mag-a-appear doon yung inyong registration reference number, no? Registration reference number nyo. And then, yun po yung ilista nyo, screenshot nyo para hindi nyo din malimutan, no? Kasi gamit na gamit yun pag mag-verify tayo. Yung registration reference number, RRN nyo mga ka-vlogs, no? Kasama yan dito sa PKN, pass K number, no? Na kailangan nyo i-lista para hindi nyo malimutan mga ka-vlogs. So, yun lang mga ka-vlogs, no? Hindi ko siya ma-proceed to submit kasi wala naman akong nalagay na picture and yung senior citizen na OSCA ID, no? Kasi nga wala akong ma-attach, hindi naman ako senior citizen. Basta ganun lang po ang register online ng NCSC database mga ka-vlogs. Okay? So, binigyan ko lang po kayo ng idea para sa mga nagtatanong kung paano nga ba. So, yun lang mga ka-vlogs. So, ayun lang mga ka-vlogs, no? Ganun lang po ang pag-fill up ng ating impormasyon sa database ni NCSC. Ginawa po natin itong step-by-step process sapagkat marami po talaga ang nagtatanong at hindi pa alam paano ito mag-fill up, no, ng mga impormasyon sa database ni NCSC online. Kagaya na lamang po ng nasa screen nyo, nagtatanong po sa ating messenger kung paano mag-register. So, iilan lamang po yan, no? Hindi nag-iisa si sir na hindi marunong mag-register. Kaya nga po gumawa tayo ng step-by-step tutorial mga ka-vlogs. Ginawa nating Tagalog para maintindihan po ng lahat ng mga Filipino. Medyo mahaba yung minutes ng ating video ngayon dahil nga po step by step process. Hindi ko po siya nilalaktawan, no? Para po maiintindihan nyo talaga yung proseso mga ka-vlog. So, bago ako magtapos sa video na to ay i-remind ko lang kayo na yung PKN nyo, yung passkey number and the RRN or the reference number ay kailangan nyo po talaga na i-take note, no? Isulat nyo po sa
papel or notebook nyo or screenshot nyo po sa cellphone nyo para hindi nyo po malimutan. Kasi every now and then na gusto nyo pong pumasok, i-verify yung inyong registration sa NCSA database ay hindi nyo po nakakalimutan yung PKN and the RRN mga ka-vlogs, ha? Para mapasok nyo po yung impormasyon nyo na andyan sa database ni NCSA. So, sana ay naging gabay ang video na to, no? Kahit paano ay natulungan kayo, nabigyan kayo ng idea paano nga ba mag-register sa NCSA database. Kaya kung sa tingin nyo po na natulungan kayo sa ating tutorial na ito, paki-comment naman po sa comment section na nasa baba kung natulungan po kayo, yes or no. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba at paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.